Unang-una kaming dumating dito, wala pang tao, tapos kami nahuli. Puro kayo mga ganyan ba ang ano ng inasal? Ito mga ano to, mga unang-una kaming tao, sarado pa. Ngayon kami nahuli, sila kumakain na Mga walang hiya kayo. Okay ba nakasando kami, ganyan na nagagawin nyo? Hindi naman po unang-una kami dito, sarado pa kayo. Wala pang alas 11, narito na kami. Sila kumakain na, kami wala pa. Ngayon, ano masasabi mo? Ngayon, pasensya. Porke bakit ganyan ang istura namin? Ito mga walang yato, mag-inasal. O mag-sinalsal. Sal ka na lang. So hello guys, this is Kuya Barbero TV. So once again guys, tayo ay magre-reaction ngayong gabi dito sa video na to, kasi naging trending ito sa social media, sa Facebook at sa kahit na anong platform ng social media. Kaya pag-usapan natin guys itong nag-trending ngayon na si tatay na nagkipagsigawan sa loob ng Mang Inasal dahil hindi agad na i-prepare yung order niya o hindi siya nakakain ng mabilis gawa ng nauna daw siya sa pila, tapos ang inuna ay yung mga nahuli at siya ang nauna, siya pa ang huling makakakain. So ano nga ba yung pangyayaring ito? Bakit nga ba nagagalit at nagwawala si tatay? So makikita naman natin at mapapanood naman natin dun sa video na si tatay ay may hinaing dun sa mga staff, sa mga waiter, cashier nung Mang Inasal. At alam naman natin na napakalaking kumpanya ng Mang Inasal na ito. Around Pilipinas ay napakaraming Mang Inasal at alam din natin na ang Mang Inasal ang isa sa takbuhan natin kapag tayo ay gutom na gutom at kumakalam yung ating sikmura, dahil itong Mang Inasal nga naman ay unlimited rice at syempre masarap naman talagang kumain dito, gawa ng kapag nakakamay ka talagang mapapasabi kang extra rice nga kuya, no? So yun nga guys, nagte-trending nga itong si tatay at pinagsigaw-sigawan nga ni tatay yung mga staff ng Mang Inasal harap-harapan, gawa ng hindi daw siya naasikaso at nauna pa nga daw siya doon sa pila. Bago pa nga lang daw mag-open ng Mang Inasal ay nakahintay na siya at nag-order na siya, pero ito nga siguro yung mga cashier o yung mga staff dito ay hindi na naayos yung mga pila ng mga customer, or di kaya natabunan yung order ni tatay, kaya si tatay ay galit na galit. So ano nga ba yung pag-uusapan natin dito? So pag-uusapan natin yung ginawa ni tatay. Tama nga ba yung ginawa ni tatay dito na magwala siya sa Mang Inasal, o tama rin kaya na ginawa niya ito para malaman din ng mga staff yung paraan ng ginagawa nila, o minsan nagkakaroon ng problema ay naipapaabot sa mga ganitong hinaing? Which is para sa akin guys, kay Kuya Barbero TV, kung kayo po ay nakakapanood ng YouTube channel ko at itong reaction na ito ay mabilisan lang, para sa akin is hindi tama yung ginawa ni tatay na sigaw-sigawan yung mga staff ng Mang Inasal, kasi hindi naman natin talaga alam yung totoong kwento, or kaya yung mga staff ay naihuli lang o naisingit lang yung kanyang order, or di kaya baka si tatay ay lumabas, o di kaya naman ay tinatawag na siya pero wala pa naman siya. Yun yung mga possible na reason kung bakit hindi agad nauna. Pero sabi ni tatay dito, nauna daw siya sa pila at bago pa lang daw magbukas ang Mang Inasal ay nandun na siya, kaya dapat daw siya ang mauna. Pero totoo naman guys, may mga pagkakataon naman talaga na mali o may mali sa pagtrato ng mga customer, sa pagtrato ng mga ibang staff ng bawat kahit na anong establishment, 'di ba? May mga makikita tayo o masasaksihan tayo na talagang iba yung pagtrato nila, lalo na gaya nung kay tatay. Sabi nila dahil hindi maganda yung kanilang kasuotan, kaya tinitreat sila na hindi maganda. So minsan talaga nangyayari ito guys, no? May mga ilang establishment or kainan or what na talagang ang treat sa mga tao, lalo na kung ito ay naka-short, nakadamit lang, nakasando or what, or minsan hindi binibigyan ng patas na trato. So normal at nangyayari yung mga bagay na yan. Kaya sa ganitong kaso, yun yung kumbaga yun yung pinuputok ng butsi ni tatay, dahil hindi siya tinreat ng maayos at na sa madaling salita na judge pa yung kanyang kasuotan, or hindi siya inasikaso kahit nauna naman siya, no? So tayo naman mga guys, no,
pagdating sa mga ganitong kaso, sana nakipag-cooperate na lang rin si tatay dun sa manager or what, para hindi na lumaki pa. Pero may magandang effect din naman ito kasi kapag ka laging ganyan, laging may nangyayaring ganon, tapos wala naman nagrereklamo, so pwede rin na maulit at maulit pa sa iba. Kaya yung ganitong mga aksyon, minsan may tama, minsan hindi rin, kaya i-balance din natin. Pero ang magandang ginawa sana ni tatay, pumunta sana siya sa manager at doon siya nagreklamo at nakipag-usap para hindi naging iskandal yung dating nung problemang ito. At based nga sa video guys, nakipagsigawan nga si tatay at makikita naman natin at maririnig na nagsusorry naman yung mga staff ng Mang Inasal, para bang nagsusorry sila kasi maririnig natin. So yun nga guys, hanggang dito lang yung ating video sa ngayon, silang pagkakamali na pag-uusapan, maririnig natin naman natin. Pero bago tayo matapos, pakilala meron silang pagkakamali kasi kung wala silang pagkakamali, makikipag-atwiran din sila guys sa video na yan. Pero makikita rin naman natin dito kung ano yung masasabi nyo. Alam natin na nagkamali na sila, so kaya dapat so much guys yung babae tatay. At hindi na rin naman natin alam kung ano yung nangyari sa video na yan. Pero ang masasabi lang natin guys, kapag may mga ganitong mga eksena, mga problema sa kainan, so iwasan natin makipagsigawan, makipagtilian sa mga kung sino-sino mga tao para masolve agad yung problema. At makipag-usap tayo ng maayos. At alam naman natin na maliit na bagay na lang ito. Kung nagugutom na, edi humanap ng ibang makakain, tapos maghintay dun sa order, o di kaya pumunta na tayo dun sa mga kainan na walang masyadong pila. Huwag na tayong umasa dun sa mga unlimited. Kung maghihintay naman tayo ng 1 oras, 30 minutes or 2 oras, mahirapan din tayo. So yun